Justice Initiative. Ipinaliwanag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor Remulla kasama ang kapulisan upang muling maibalik ang ligtas at payapang komunidad sa Kalakhang, Maynila at ipatutupad din sa buong bansa. Ayon kay Remulla, napapanahon na muling ibalik sa mga mamamayan ang pakiramdam ng pagiging ligtas saan man sila naroroon. Pangunahing layon na maging mapayapa ang mga paaralan kung saan dapat ay may nakaantabay na pulis sa bawat paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kasama rin dito na masiguro ng kapulisan ang kaligtasan ng mga komunidad at mamamayan sa pamamagitan ng deployment ng kapulisan sa lahat ng transportation hubs, mga lugar na matao gaya ng mga mall, simbahan at hangout places. Ang police presence ay kinakailangan para mabigyan ng ligtas na pakiramdam ang mga estudyante at mga magulang at mamamayan sa pagkipagtulungan ng pulis at barangay. Samantala, DILG sinabi rin na bawal na ang inuman sa mga kalye na kadalasang ginagawa sa Metro Manila dahil na rin sa liit ng mga tirahan. Ngunit ayon kay Secretary Remulla, mayroon na tayong Anti-Public Intoxication Act na kanilang ipatutupad. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Paalala pa ni Remulla, bawal din ang mga kabataan na nasa lansangan papagsapit ng alas 10 ng gabi base na rin sa Enhanced Curfew Ordinance para sa mga 18 taong gulang pababa. Meron na tayong Enhanced Curfew Ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Mahigpit na rin pong ipinagbabawal ang paglalakad sa labas ng bahay kung walang suot na pang-itaas gaya ng t-shirt o sando. Ayon kay Remulla, dapat ay magbihis ang mga lalaki kung sila ay nasa kalye. Dagdag pa dito, ang pagvivideoke ng lagpas alas 10 ng gabi ay mahigpit na din pong ipinagbabawal. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is an act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsando man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Sa ibang balita, isinusulong ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP
ang pagbabawas ng carbon emission ng mga sasakyang panghimpapawid mula 65 hanggang 80% habang kabilang ang nakasanayang jet fuel. Aniya, nakatuon ito sa produksyon, kapasidad at pagpapainam ng mga pamumuhunan at oportunidad na maisulong ang pagpapatupad ng sustainable aviation fuel sa bansa. Kanilang binigyang diin na ang bansa ay mainam sa sektor ng agrikultura kung saan ang mga waste material na mula sa nyog at palay ay maaaring magamit na aviation fuel. Patuloy nilang isinusulong ang mas progresibo at mas makakalikasang pamamaraan upang paunlarin ang mga pamamaraan sa paliparan at pamumuhunan dito. Sa iba pang balita, sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1, nasabat ang isang pasahero matapos mahulihan ng kargamentong naglalaman ng ilegal na droga. Sa pagdating ng pasahero sa NAIA mula sa Malaysia, natimbog sa X-ray scanner ang higit sa 3,100 gramo ng shabu na ikinubli sa plastic bags at carbon paper. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, tinatayang nasa 21,216,000 pesos ang halaga ng nasabing kontrabando. Nahaharap sa salang paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang nasabing pasahero at kalaunay itinungo na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa formal na disposisyon at inihanda ang inquest proceedings. Libreng sakay na ang mas pinipili ngayon ng ilang jeepney driver sa Maynila dahil mas siguradong kita ito para sa kanila araw-araw. Narito ang balita, hatid ni Jade Buhoy. Ngayong araw, patuloy ang pagsasagawa ng operasyon ng libreng sakay dito sa Maynila. Nasabi rin ng mga driver na mas mabuti sa kanila ang ganitong gawain kaysa ang pagtanggap ng buwan ng subsidiya. Mas pinipili na ngayon ng ilang tsuper sa Maynila ang bumiyahe sa ilalim ng programang libreng sakay. Mas hindi pagod. Kasi bawas yung ikot namin. Sigurado nang kahit hindi kami umikot ng maghapon na masyado, siguradong may kita. Ayon sa kanila, mas malinaw ang kita sa 1,500 pesos kada araw kumpara sa 5,000 pesos na subsidy kada buwan. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ng mga tsuper, ang arawang kita ay mula sa lokal na pamahalaan at binibigay matapos ang kanilang biyahe sa itinakdang lugar ng deployment. Para naman sa mga commuter, mas mabilis ang biyahe dahil wala nang mahabang pila at tuloy-tuloy ang pag-andar ng mga jeep na kabilang sa programa. Libreng benepisyo po nito, bukod po sa pamasahe, is yung accessible po siya compared po before na may mga lalakad-lakad pa po, tapos maghihintay pa po. And then, it's even more accessible po sa taong bayan, especially knowing na mataas din po yung mga bilihin ngayon. Ayon naman sa mga traffic enforcer, mas nagiging maayos ang daloy ng trapiko dahil kontrolado ang biyahe ng mga sasakyang kasama sa libreng sakay. Kaninang alas 10 ng umaga ngayong araw, umabot na sa higit 41,000 pasahero ang natulungan ng nasabing programa. At sa kasalukuyan, may higit 770 jeep ang aktibong bumabiyahe sa lungsod sa ilalim ng programang ito. Matatandaang muling inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang libreng sakay bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng transportasyon, kung saan suportado rin ito ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Office of the President na naglaan ng karagdagang tulong para sa mga apektadong driver. Ayon pa kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, mahalaga ang koordinasyon ng lokal at pambansang pamahalaan sa pagpapatupad ng programa. Sa ngayon, para sa mga driver ay may tiyak silang kita
At para naman sa pasahero, mas mabilis at naging convenient ang biyahe. Kung kaya ng gobyerno yung ganito, kung masusustentuan, mas maganda na yung ganito. Sa kabila nito, nananatiling tanong kung hanggang kailan ito mapapanatili at kung sapat ang pondo para maipagpatuloy ang programa. Ang panawagan lang po talaga sa gobyerno is to make things more efficient and accessible po talaga sa mga taong bayan na hindi lang po siya na one-time solution. Just make it more continuous or sustainable po. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang krisis, bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis, sumasang-ayon naman ang mga pasahero sa gawaing ito. Kanila ring panawagan na tuloy-tuloy ang kilos ng pamahalaan para sa pagsugpo nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.